May matinding nadiskubre sa matinding sunog doon sa LA, California, sa bansang Amerika. Ang kababalaghan sa sunog na naganap, ang mga haliging apoy na pakalat-kalat mga sangkay na ito daw po ang nakikitang isa sa matinding dahilan kung bakit ganun kabilis na nasunog na lamang po ang buong paligid. Na maging ang mga kabahayan o mga mansyon ng mga mayayaman ay hindi po nakaligtas. Anong kababalaghan ang nangyari sa malaking sunog doon sa bansang Amerika? Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today na kapupulutan po ng kaalaman at aral. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. So today mga sangkay, pag-uusapan po natin ang tungkol sa mga buhawing apoy na nakita sa malaking sunog doon sa bansang Amerika. Ang kababalaghang ito mga sangkay ay usap-usapan po ngayon. So hanggang ngayon mga sangkay ay hindi pa rin po halos maapula ang mga matitinding sunog o tinatawag na wildfire doon sa bansang Amerika. Nagpapatuloy pa rin po ang pagresponde ng mga bumbero para matanggal ito at hindi na po kumalat sa iba pang mga karatig na mga lugar na posibleng abutin nitong wildfire. Isa pong kababalaghan mga sangkay sa kalikasan ang nakita ngayon ng mga eksperto at hindi lamang po mga eksperto mga sangkay kundi lahat po ng tao sa buong mundo na witness ng dalawang mga mata itong mga sinasabing mga buhawing mga apoy na mabilis na nagpakalat mga sangkay ng sunog. Kung tawagan nito mga sangkay ay fire tornadoes. Madalas ating nakikita mga sangkay ay ang mga buhawi na dulot po ng mga bagyo o mga malalakas na hangin o kaya naman ng sama ng panahon. Pero itong mga sangkay, itong tinatawag na apoy na buhawi ay kakaiba po ito. Isa po itong kababalaghan na bibihira lamang po mangyari sa mundo. Ilang oras lamang bago maganap ang malaking sunog doon sa bansang Amerika, kumalat sa social media kung papaano po nila napagtripan ang ating Panginoong Diyos. Sa tinatawag na Golden Globe, isang malaking pagtitipon ng mga Hollywood stars, mga mayayaman, pinagtawanan po nila ang ating Panginoong Diyos. At hindi po nila inasahan ang nangyari doon sa California. Pagkatapos ng mga sangkay ay eto na ang naganap. Usap-usapan po mga sangkay itong fire tornadoes sa nangyaring sunog doon sa bansang Amerika. Kung pag-uusapan po natin ang science, ang mga eksperto ay may paliwanag dito. Sinasabi po nila, ang mga buhawi ng apoy o kilala rin mga sangkay sa katawagang mga diablong apoy o devil's fire ay isang pambihira na pangyayari. At bibihira lamang po ito mga sangkay makita. Ito po ay mapanganib na kababalaghan sa panahon na maaaring mangyari sa panahon ng matinding sunog. Ang mga umiikot na haligi ng apoy at abo na ito ay mukhang mga buhawi. Ngunit iba ang anyo nito sa mga regular na buhawi na nabubuo sa ilalim ng mga bagyong may pagkidlat. So ibang-iba po talaga mga sangkay kung titingnan itong tinatawag na devil's fire or fire tornadoes. Isa po itong palaisipan na kababalaghan na nangyayari mula sa kalikasan sa tuwing nangyayari mga sangkay ang wildfire. Ang mga wildfire ay gumagawa
ng maraming init na nagiging sanhi ng mabilis na pagtaas ng hangin sa itaas nila. Habang ang mainit na hangin na ito ay gumagalaw paitaas, ang mas malamig na hangin mula sa nakapalibot na lugar ay pumapasok upang palitan ito. Lumilikha ito ng umiikot na paggalaw kung ang mga kondisyon ng hangin sa ibabaw ay tama lamang. Ang resulta ay isang umiikot na haliging hangin. Kapag ang hangin ay dumaan sa apoy, ito ay kumukuha ng init, abo at nagniningas na mga baga. Ang nagniningas na haligi na ito ay maaaring lumakas. Habang mas maraming mainit na hangin ang pumapasok dito, ang isang buhawi ng apoy ay maaaring umabot ng daan-daang talampakan sa kalangitan at may mga hangin na umiikot sa bilis na higit 100 milya bawat oras. Ito ay katakot-takot na buhawi, mga sangkay, na puno ng apoy. Ang mga buhawi ng apoy ay lubhang mapanganib. Maaari silang magpakalat ng mga baga na lampas sa mga nauna pang sunog mula sa nagaganap na wildfire na magsisimula ng mga bagong sunog sa mga lugar. Ang kanilang matinding init at magulong paggalaw ay hindi mahuhulaan at mas lalong pinahirap, mga sangkay, ang paglaban sa sunog. Ang mga fenomena na ito ay mas malamang nangyayari sa tuyo, mahangin na mga kondisyon kung saan ang malalaking wildfire ay nasusunog sa mga lugar na may maraming gasolina tulad ng mga kagubatan o mga damuhan. At hanggang ngayon, mga sangkay, pinag-aaralan po ito ng mga siyentipiko ng mas malalim pa. Pinag-aaralan ang mga buhawi ng apoy upang maunawaan, mga sangkay, kung papaano ito nabubuo at upang makahanap ng mas mahusay na mga paraan para sa maayos na pagtugon nito. Sa panahon pa naman natin ngayon, mga sangkay, nauuso na po itong wildfire na maging ang Pilipinas nakakaranas nito tuwing tag-init. At para mas malinaw sa lahat, mga sangkay, kung ano po ang pinag-uusapan natin ngayon, panoorin nyo itong buhawi ng apoy. Ito po yung nakikitang dahilan, mga sangkay, kung bakit mabilis ang pagkalat ng apoy, na kung titingnan po natin sa video ay tila baga naglalakad na apoy ang iyong matatanaw papunta po sa mga kabahayan na mabilis pong nasusunog ang mga lugar na nadadaanan po nito. Isa pong nakakakilabot na dulot ng kalikasan ito at minsanan lamang po ito mangyari na mismo ang mga eksperto ay hindi pa ganun kalalim ang kanilang pag-aaral tungkol sa mga haliging apoy o tinatawag na the devil's fire. Pero alam nyo ba, mga sangkay, sa Biblia, naganap na po ito noong panahon po ng mga Israelita. Noong sila po ay pinalaya na sa kamay ng Ehipto mula kay Pharaoh. Noong sila ay tinutugis, mga sangkay, ang ating Panginoong Diyos ay naglikha ng pangdepensa. Ito po ay ang pillar of cloud and pillar of fire. Ito po ay kamanghamanghang pangyayari noon, mga sangkay, sa Israelites. Nakita po nila kung gaano kamakapangyarihan ang Diyos sa pamamagitan po ng pagpuprotekta sa kanila. Ayon po sa Exodus chapter 13 verse 21 hanggang 22, sa kanilang paglalakbay, araw-gabi patuloy silang pinapatnubayan ni Yahweh. Kung araw ay sa pamamagitan ng haliging ulap at kung gabi sa pamamagitan naman ng haliging apoy na tumatanglaw sa kanila. Laging nasa unahan nila ang haliging ulap kung araw at ang haliging apoy kung gabi. So kung ngayon, mga sangkay, nagdulot ng malaking distraction itong mga haliging apoy doon sa California, noon naman, mga sangkay, sa panahon ng Israelites sa Old Testament, ito
po ay naging proteksyon ng mga lingkod at mga anak ng Diyos habang sila ay naglalakbay papunta sa lupang pangako. At itong haliging apoy, mga sangkay, na gumagabay noon sa Israel ay isa sa mga kakilakilabot na ginawang himala mula sa kapangyarihan ng Diyos sa gitna po ng daan na nilalakbayan ng kanyang mga anak. Ayon po sa Exodus chapter 14 verse 24, nang mag-uumaga na, tiningnan ng Panginoon ang mga sundalo ng Ehipto mula sa makapal na ulap at naglalagablab na apoy at nilito niya sila. Kung kaya't mga sangkay, nahirapan po ang mga sundalo noon ni Pharaoh. Hindi po nila napabalik ang Israel dahil po sa nagbabantay gaya na lamang po ng pillar of fire. Ito po ay isang kamanghamanghang haliging apoy na umaaligid sa bayan ng Diyos na Israel. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.